Hello guys, welcome back to the vlog. Today we have a battle of adventure giants, the Suzuki V-Strom 1050DE and the Versys 1000 SE. Both are top-notch touring machines, but they serve different riders. So kung naghahanap kayo ng ultimate adventure bike, alin ang mas bagay sa inyo? Okay, this is the V-Strom 1050DE. Mas rugged at mas adventure ready ang design nito. May big style front, a taller stance, and a rally style skid plate. Factory na siya guys, factory na skid plate. Yung spoke wheels and minimalist fairings, papatiba siya ng control. Ito yung front niya, meron siyang 21 inch aluminum wheel, spoke aluminum wheel. Kaya lang to guys, meron siyang tube or tube type yung wheel sa front. Then sa back is Dunlop 17, tubeless siya. As you notice guys, nandito yung spokes niya. So tubeless and tube type yung tire niya. While the Versys front, meron na siyang 17 inch tubeless alloy wheel. Then yung skid plate ay pinagawa namin kay Nix in Bulacan. Hindi siya factory, hindi factory ang skid plate nito. While at the back is a Pirelli, well actually Bridgestone yung tire na original nito, pero this is a 17 inch alloy wheel, tubeless. So as you can see, talagang hindi siya totally designed sa rugged roads, no? Sa road touring talaga naka-design ang Versys 1000 SE. Unlike V-Strom na naka-spoke wheels siya and aluminum. The Versys 1000 SE mas premium touring look, aggressive yet refined with full fairings for aerodynamics and LED cornering lights. Mukhang high-tech at mas slick for highway touring. So ito guys yung kanyang cornering lights. So nagla-light siya kapag naglilin. So right and left cornering lights. While si V-Strom, adventure talaga siya, so wala siyang cornering lights. Now let's go to dimensions and seat height. Si V-Strom ay may seat height na 880mm. Mataas siya. Taller, better for off-road. Ground clearance of 190mm, wheelbase of 1595mm. Meron siyang weight na 252 kilograms. While si Versys 1000 SE, meron siyang seat height na 820mm. So mas pababa siya. Meron siyang difference na 60mm. So that's almost 2.5 inches. Ground clearance siya is 150mm. Mas pababa siya actually. Kaya most of the time, medyo sumasayad kami rito. May additional pa siyang skid plate. Then yung wheelbase niya, mas maiksi siya with only 1520mm. So difference ito by almost 6 inches. Weight is 257 kilograms. According dito, mas mabigat si Versys, pero konti lang naman ang difference. 252 and 257 kilograms. Okay. Then meron din siyang center stand and side stand. Same with V-Strom, meron din siyang center stand and meron din siyang side stand. Kaya lang very challenging ang pag
stand nito sa center stand, masyado siyang mabigat, masyado siyang mahirap i-stand, unlike si Versys. So V-Strom, mas mataas ang seat at ground clearance, kaya mas preferred ito for rough terrain. Pero for shorter riders, medyo challenging ito. Challenging sa stop and go traffic. Kasi nga ang taas niya. Pero I think pwede namang ipa-shape itong upuan para medyo buwaba siya. So I'm 5'11", medyo flat-footed pa rin naman, pero hindi masyado. Not totally flat-footed ako dito sa V-Strom DE. Unlike Versys, mas mababa siya by about 2 inches. Laking bagay nun. Okay. Kasi nga this is designed for touring, not exactly for adventure. Hindi siya talagang nakadesign sa rough road or off-road. Okay, now let's go to the engine and performance. Si V-Strom 1050 DE ay meron siya 1037cc or cubic centimeter V-twin. So dalawa lang yung piston niya. With 106 horsepower. Torque is 100 Newton meters at 6,000 RPM. Fuel capacity is medyo mas maliit siya kay Versys. Meron siyang 20 liter tank capacity. So konti na naman ang difference. Kasi si Versys meron siyang 21 liter tank fuel capacity with 1,043 cubic centimeter inline 4, and meron siyang 120 horsepower stock with 102 Newton meters of torque at 7,500. However guys, mas torquey si V-Strom. Mas malakas si Versys, mataas ang torque, pero mas ramdam nyo yun kay V-Strom, especially at low end. Mas malakas siya bumatak guys. V-Strom mas torque at lower RPM, mas responsive sa off-road. The V-twin engine gives a stronger low end pull, perfect for trail at low speeds. Kasi nga adventure bike talaga siya. While si Versys mas refined at linear power delivery, mas mataas ang rev range, kaya mas effortless sa highway riding. So naka-design talaga si Versys for touring highway riding. So yun yung malaking difference nila. Versys for highway touring or highway riding, si V-Strom for off-road riding. Actually, si V-Strom pwede rin naman siyang pang-road. Combination siya off-road. Now let's go to the suspension and handling. Si V-Strom meron siyang 43mm USD KYB manual adjustable. Okay, ito yung front, then ito yung rear. So adjustable siya. I-adjust nyo siya manually. Monoshock din siya. That means with only a single spring. 21-inch spoke tube tire sa front, 17-inch aluminum spoke wheel tubeless tire sa likod. While si Versys meron siyang 43mm USD Showa electronic adjustable. Showa electronic monoshock, again with 17-inch alloy wheel. Ayun siya guys. So na-adjust yung kanyang suspension based on the load. Pwedeng single rider with load, 2 occupants or 2 one rider and an OBR and a load. So na-adjust siya. Unlike V-Strom na i-adjust nyo pa siya manual. So V-Strom mas malambot ang suspension travel at may 21-inch front wheel. Ideal talaga siya for off-road handling. Mas mataas din ang ground clearance, kaya kayang-kayang lumusot sa mga obstacles. While si Versys electronic suspension, mas smooth at automatic ang adjustment based on road conditions, giving a flush and stable ride.
Now let's go to technology and riding modes. Si Bistrom kasi meron siyang mode A, ito yung active, ito yung equivalent ng sports mode. Meron siyang mode B, this is the basic, and mode C, ito yung comfort. Unlike kay Versys na meron siyang sport, road, rain, and rider. No? So ito tatlo lang. So ang equivalent itong A kay Versys ay ito yung sport mode. Meron din siyang switchable rear ABS. So pwede nyo i-off ang ABS kung magra-rally kayo. Cruise control, yes, meron din si Bistrom. Okay, quick shifter available siya kay Bistrom DE, pero yung naunang model nito or yung Bistrom XT, wala siyang quick shifter. TFT display, this is mas malaki siya guys, this is 5 inches. 5-inch TFT display. While si Versys meron siyang Kawasaki KTRC cornering ABS. Meron din siyang cruise control, quick shifter, 4.5-inch TFT display. So ang riding modes niya, meron siyang rider, ito yung custom mode. Okay, meron siyang rain, meron siyang road, and meron siyang sport. Right now naka-sport mode tayo. So Bistrom may gravel mode, kaya mas flexible sa loose surfaces. Pwede ring i-off ang rear ABS for better off-road braking. Versys 1000 SE with tech cornering ABS, quick shifter, electronic suspension, and smartphone connectivity. Meron din namang quick shifter si Bistrom. Unlike yung predecessor niya na si XT, wala siyang quick shifter. So si Versys meron siyang electronic controlled suspension. Yun yung malaking difference niya. Electronic ang suspension nito, while si Bistrom manually adjustable. So in terms of size, before akala namin mas narrow si Bistrom, pero pareho na pala siya kay Versys. May difference lang na a few millimeters. Mukha lang malapad si Versys dahil mas mababa siya, and mas mataas si Bistrom, pero halos pareho lang yung width niya. Wheelbase, as we have mentioned, mas mahaba si Bistrom compared kay Versys. Okay, so far ang nilalagay namin accessories dito, ito yung tank ring, this is SW Motec, or this is from SW Motec. Meron na siyang built-in crash guard, so kukuha na lang kami nung upper crash guard kay SW Motec. Dito nakalagay yung guys, so hopefully makakuha kami kay Big Bike Tech. Then pinalagyan namin siya ng side pannier, SW Motec yung nilagay namin, and matibay siya. Kung in case of fall, pwede niyang i-handle or pwede niyang maprotektahan yung muffler or yung motorcycle. Then nagpalagay din kami ng top box. This is also from SW Motec, also from Big Bike Tech. So far yun palang napalagay namin na accessories kay Bistrom. While kay Versys, nilagyan namin siya ng Blue Sky C na dashcam or monitor, or meron din siyang tire monitoring system, pero this is from Lazada Motors. Then meron siyang quad lock. Yung side mirror nito nilagay namin ay Z1000. So binago lang namin yung mounting. Then crash guard, this is from a different maker. This is from Hepco and Becker. Then nilagyan na rin namin siya ng mga auxiliary lamps, dalawang maliit, isa sa kaliwa at isa sa right. Then sa baba nilagyan namin siya ng 6 LED bulbs na auxiliary lamps. Then meron na rin siyang horn, graded. Pinalitan namin yung kanyang horn, left and right. Ito yung camera, front camera. Then ito yung achuchuchu sa headlamps nilagay namin.
Hindi ko lang alam kung meron si V-Strom na para dyan. I guess meron din siya. I think meron din siya na nilalagay dito. So, lagyan din namin siya. Then, side panel here, this is from Hepco and Becker. Then, top box is also from Hepco and Becker. Plastic din siya. Okay, so far yun pa rin yung mga, or yun lang yung mga accessories. Well, yung foot pegs, pinalitan namin. Also from SW Motec. Then GB Racing, added protection sa engine. Then ito para kay Akaserva, mga tapakan niya. Yan. Okay. So napipflip siya in case, kasi dito yung center stand niya. Actually may nag-comment sa amin na mas better daw yung Barkbusters na handguard. Well, stock pa rin to, pero kasi yellow. Meron din kasi si SW Motec na handguards, pero better daw yung yellow na Barkbusters. So shout out sa iyo, Sir Jaden Vlog. Ang negative dito kay V-Strom ay itong windshield. Yung XT model nito, na-adjust siya. Kaya lang dito sa front, sa baba pa si rider, i-adjust para itaas o ibaba. Ngayon, mas worse. Kasi pinix nila. So nakapix to. So para i-adjust, tatanggalin nyo pa yung 4 na Allen bolts dito para i-adjust to. Pwede siyang itaas. I think ito na yata yung lowest. While si Versys medyo less hassle kasi dito siya, meron siyang dalawang knobs, left and right. Then pwede nyo siyang i-adjust up or down. Up, hihipitan lang yung knobs. Ayan. So, ibababa siya. Pero agad nyo lang itong knobs. While riding, or siguro you have to stop, no? Pwede nyo siyang i-adjust. Okay? Okay, now let's go to the price and final thoughts or verdict. Si V-Strom 1050DE, yung model 2025 niya, the price is 939,000. So, yung stock, no? While the 2025 Versys, halos pareho din siya. Kaya lang, hindi na siya Versys 1000 SE. I think siya ay 1,100 with the price of 959,000. Pero halos pareho rin yung mga fairings, wheel diameter, engine mas malaki siya, 1,100. I don't know kung mas mataas yung kanyang horsepower and torque. However, this one is 929 since this is a 2024 model. So anong difference niya sa 2025? Color lang. Yung 2025 kasi ay white and blue, then yung rim niya ay blue. However, mas type namin tong yellow and gold yung rim. So pareho na naman siya, mas cheaper siya by about 10,000. In terms of engine, displacement, accessories, everything, the same lang siya sa 2025. Mas cheaper siya by 10,000 pesos. So there you have it, guys. Alin na mas trip nyo? Alin na mas bagay sa inyo? Please comment down below kung Team V-Strom o Team Versys ba kayo. So guys, alin na mas trip nyo? Si Versys o si V-Strom? Si V-Strom. Kung matangkad ka, V-Strom. So please take note na malaki yung height difference or seat height difference ni V-Strom at ni Versys. Parang ako lang. Merong problema kung medyo, I think siguro at least 5'7". Pero kung magaling naman si rider, kahit siguro mas maliit or thin siya, pwede siya kay V-Strom. Pero sa stop and go traffic, medyo mahirap, challenging si V-Strom. Then yung center stand, masyado siya mabigat. Ang hirap siya i-center stand, lalo kung hindi pa kayo kumakain dahil masyado siyang mabigat. Remember guys, si Versys ay pang touring, si V-Strom ay for adventure touring. So nakadesign siya sa mga off-road kasi siya ay naka-aluminum spoke wheel. Pero bakit nga ba aluminum spoke wheel ang ginagamit or tube type ang ginagamit sa mga adventure bikes?
Number 1, because of flexibility and durability. Spoke wheels, mas may flex ang spokes, kaya mas kaya niyang i-absorb yung mga impacts mula sa rough terrain. Bato, lubak, ito ang dahilan kung bakit hindi agad kababasag ang gulong kapag tumama sa matitigas na obstacles. Alloy wheels, matibay, yes, pero mas rigid. Kapag malakas ang impact, mas mataas ang chance na mabasag o mabiyak kaysa mag-flex. Repairability, spoke wheels, kung may masirang spoke, pwedeng palitan isa-isa. Unlike alloy wheels, kapag nabasag o nabengkong, bihirang maayos at madalas kailangan palitan buong rim. Off-road traction and pressure adjustments, tube type tires tulad nung nasa front ni V-Strom, pwedeng ibaba ang tire pressure para mas kumapit sa loose surfaces tulad ng putik, buhangin at bato. Mas flexible din ang tube type tires sa uneven terrain, kaya lang mas hassle siya kasi kapag na-flat you have to change the whole tube, or I don't know kung pwede pa rin ito lagyan ng sealant. While tubeless tires, of course, hindi siya masyadong hassle. Kaya lang, hindi siya advisable na ibaba ng sobra ang pressure dahil prone ito sa bead separations or air leaks kapag lumubog sa rough terrain. When it comes to weight consideration, spoke wheels mas magaan sa pangkalahatan dahil aluminum ang rim at steel aluminum ang spokes. Mas magaan, mas responsive at madaling kontrolin sa off-road. Alloy wheels, mas mabigat dahil sa solid na isang piraso at construction nito. So, kailan mas okay ang alloy tubeless wheels? Highway and touring, tulad ng nasa Versys. Mas maganda ang ride, comfort at stability sa buong rides at high speed. Low maintenance, wala ng inner tube na pwedeng mag-leak or ma-pinch flat. Kung puro off-road adventure at extreme trails at trip walk, spoke aluminum tube type ang best choice. Pero kung mas madalas sa highway at touring, mas practical ang alloy tubeless dahil sa ease of maintenance at ride comfort. So kayo guys, ano mas trip nyo? Si Versys 1000 SE or si V-Strom? Remember, you have to consider kung saan nyo siya gagamitin. Combination ba ng adventure, rugged roads, off-roads, and highway? Remember, si Versys hindi siya masyado nakadesign doon dahil sa mga na-mention namin na reasons kanina. So if you like our video, please don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Bye guys, see you on our next vlog.